Pwede pa yan. 15 minutes nga palugid sa eskwela eh. Saka sa mga opisina eh. Okay. Makukuha rin natin yung 9. Okay. Start na po tayo. Tayo po tayong lahat. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sige po. Tayo po'y humingi ng gabay sa ating buhay na Diyos. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa araw na ito na kami ay binigyan muli ng pagkakataon. Sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Gabayan po kami ng iyong Holy Spirit. Ikaw lamang po ang maitaas maluwalhati sa bawat bagay ng aming programa, lalong-lalo na po sa pakinig ng iyong mga salita. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Isa pong masigabong palakpakan para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Ang sabi po sa Psalms 145, 3, Great is the Lord and most, excuse me. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. God is great. Amen. Sa oras na ito po ay prepare natin ang ating isipan, ang ating puso, ang ating katawan sa pagpupuri sa ating Panginoong Jesus. God is great. Ang pagbibigay po ng mga awitin sa ating Panginoon ay hindi po ito natatapos hanggang tayo po ay dumating na at makasama natin ang ating Panginoong Jesus. Naniniwala po ba tayo doon? Ngayon po ay preparation ito sa ating sama-samang pagpupuri at pag-worship sa ating Panginoon sa harap ng ating Panginoong Jesus. Kasama ang ibang mga nilalang. Ang mga Kristiyano na nagbibigay ng papuri sa ating Panginoon, ito po ang hinahanap ng Diyos, na ibuka natin ang ating mga bibig, purihin siya sa pamamagitan ng mga awitin. Hallelujah. Tayo po muna muli ay manalangin sa ating Diyos. Hingin natin ang presensya ng Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. We praise your name. We glorify your holy name in this place, O God. Dalangin namin, Panginoon, sa aming mga awitin, Panginoon, Lord God, tanggapin niyo po ito, O God. Ang aming mga tinig, Panginoon, na ino-offer po namin sa inyo, O God. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa aming mga kapatid na wala pa sa oras na ito. We pray for them, Panginoon. Ingatan niyo po sila na makarating, Lord God, na safe and sound, Panginoon. And we pray, Panginoon, sa aming mga kapatiran na sa oras na ito ay mayroong mga karamdaman, Lord God. Hipuin niyo po ang bawat isa, Panginoon, ang may karamdaman. Pagalingin niyo po ito, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa araw na ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, at nagpupuri sa iyo, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabanalan, Panginoong Jesus. Kay Lord God, ang aming Panginoon, ang nag-iisang Diyos, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ang aming lakas, Panginoon, ay para lamang sa inyo, O God. Kaya sa oras na ito, Holy, kumilos po kayo sa aming buhay, O God. Dalangin, Lord God, na maranasan ng bawat isa, Panginoon, ang iyong presensya sa araw na ito, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. We praise your name and we glorify your holy name in this place, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. God is great. Spirit and in truth, to be
the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise, oh God. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, glory of your name. Yes, oh God, all to you, oh God, we bring. All to you, oh God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, not only Him, let all may see. God is great, all the earth, all the heavens, will be praised to all the world. Hallelujah! Sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Yes, holy is your name, O God, holy is you, Jesus. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Holy is the Lord, holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Come on, holy is the Lord, the whole earth sings. Is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Holy is your name, Jesus. Is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. And God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. And God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. Yes, Jesus. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. 'Cause we're living for the glory of your name. And 'cause we're living, 'cause we're living for the glory of your name, glory of your name. Yes, Lord, we're living for the glory of your name, oh God. Hallelujah. Great is your name, Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. Glory to your name, Lord. Yes, oh God. We give you praise, Panginoon. Praise Him in the sanctuary. Let everything that has breath praise the Lord. Tayo po ay mga nilalang ng Panginoon at karapat dapat nating purihin ang ating Diyos.
The whole world praise Him. And from the rising of the sun, from the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. One more time, praise Him in the sanctuary. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him, all the earth praise Him. Praise Him in the awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, from the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has been praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Everything that has breath, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Yes, we praise you, Jesus. We give you glory, O God. From the rising of the sun, from the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, from the rising of the sun, rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, let everything that has breath praise the Lord. We praise you, Jesus. We give you thanks, oh God. Amen. Hallelujah, Lord. Ang lahat ng iyong mga nilalang, Panginoon, ay magbibigay ng papuri sa inyo, O Diyos. Dahil ito, Lord, ang nais niyo po sa iyong mga anak, Panginoon. Ito ang hinahanap niyo po, O God. Na ang totoong sumasamba ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. This morning, Lord, we continue to worship your name, O God, sa pamamagitan ng mga awitin na ito, O God. Kahit man, Lord, anuman po ang aming pinagdadaanan, Panginoon, masaya man po kami, malungkot po kami, may mga pinagdadaanan, Lord God, mga nararamdaman, O God, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na patuloy na yumayakap sa amin at nagbibigay ng pagmamahal. Thank you so much, Lord. You are God alone.
the way it is. One more time. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy. Everything we can give, you are God. That's just the way it is. And you are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Yes, that's what you are, oh God. Unshakable, unstoppable. That's what you are, and you are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. Hallelujah. That's what you are, oh God. You're unshakable, oh God. Unstoppable, Jesus. Thank you, oh God. You are God alone. In the good times or bad, oh God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. From before time began, Yes, Jesus. you are on your We throne. thank you for this, oh You God. are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Yes, Lord. Unshakable,
from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times, Lord, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. For the last time. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Yes, that's what you are, oh God. You're unchangeable. You're unstoppable, oh God. You're unshakable, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord God. Thank you, our Father. We adore you, Jesus. Kayo ang aming Diyos, Panginoon. You are our world. Hallelujah. My Father, I adore you more than anything my heart could wish for. I just want you.
ako'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na pinakaloob niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at nakapunta po kami sa bahay-sambahan sa iyo, pagpurihin at sambahin ka, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, especially sa aming pastor, na si Pastor E. Panginoon, bigyan mo po siya ng maraming blessing, Panginoon, na makayanan niya ang mga pagsubok sa kanyang buhay. I-bless mo ang kanyang buong pamilya, Panginoon, at tuwing magsasalita siya sa iyong harapan, Panginoon, gabayan niyo po siya, Lord God. Dalangin ko rin, Panginoon, ang worship team, Panginoon, na i-anoint niyo, Panginoon, at patuloy po kami maglilingkod sa iyo ng buong puso, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Idalangin ko rin, Lord God, sa mga members na narito, Panginoon. I-bless niyo po sila kung may mga pinagdadaanan silang problema, Panginoon. Kayo na po ang gumabay sa kanila, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang may mga karamdaman, Panginoon. Kayo lang, Panginoon, ang makakapag-heal sa kanila sapagkat ikaw ang healer, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na sa bawat pagsubok ng aming buhay, kayo lamang, Panginoon, ang gagabay sa amin dahil ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. At dapat lamang napurihin ka, Panginoon. You are our Savior. You're the Kings of the King. You're the Lords of the Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na to at naramdaman po namin ng iyong presensya, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Glory to God. Amen. I-welcome pa natin ang bawat isa. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be true. But God would have us be a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips and everything we say. May your spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always do to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Sige, magandang umaga po sa ating lahat. Isang malakas na at masigabong palakpakan nga po para sa ating Panginoon. Yes, amen. Sige po, pakitapik nga po yung mga katabi natin. Naantok pa po ba? Hindi, ayan. Ako po ay nalulugod na makita ang bawat isa sa inyo at masayang-masaya ang aking puso at nagumpisa tayo ng 9 a.m. Yay! Amen! Kaya naman pala eh. Medyo na late lang, pero okay lang. May delay. Yan. Sige po. So, nag-uumpisa po ang ating pagsamba sa Panginoon. Every Sunday po yan ng 9 a.m. Ayan. Ay, nahulog. Ayan na.
Sige po, 9 a.m. po yan at nagkakaroon po tayo ng prayer meeting via online. Midweek po yan. Ipagbigay alam po sa ating mga leaders sa mga gusto pong makisali sa ating prayer meeting. Then meron rin po tayo Sunday School for Kids, 10 a.m. na pinapangunahan syempre ng aking butihing kapatid na si Sister Crisel. Then meron rin po tayong, ano pa ba? Ayun, Associated Bible Study, Saturday, 12 p.m. naman po yan. At meron tayo nagaganap na fellowship sa 13 Martires, Cavite, every 4th Sunday ng 3 p.m. Ayan, nakakadalo po kami dyan at nakakatuwa na ang worship team doon, ang mga maraming kumakata doon ay puro youth. Yan, pagpalain po ang ating outreach fellowship sa 13 Martires at inanyayaan ko rin po ang bawat isa, baka gusto nyo rin po samahan si Pastor Eve para magkaroon po tayo doon ng mga encounter sa ating mga kapatiran sa 13 Martires. Amen po. 4th Sunday po yan. Ayan po. Sana po makasama namin kayo. Ayan. Sige po. I-announce ko rin po ito para lang clear. Sige po. Ito po. Tulad nga po, praise God din po, nagkaroon kami ng leadership meeting, then afternoon training. Ayan. Para sa ating mga leaders, sa ating Living Word Ministries. Ano na ba tayo? Manila o Santa Mesa pa rin? Parang Manila na eh, no? Opo. Sige, so ang tawag na po sa atin ay Living Word Ministries Manila. Ayan. Let's conquer Manila and the whole world. Ayan po. So, first Sunday po, ang nagaganap po sa ating mga ministries ay ang Women's Fellowship. So, lahat po ng kababaihan, matanda, bata, yung mga youth, yan, kasama po yan sa ating Women's Fellowship. At ang ating, of course, mga butihing seniors, ayan. Then, meron rin po tayong second and third Sunday naman po ang nagaganap na leadership training. Nangyayari po yan after service. So, yung mga leaders po natin, stay po tayo after service para sa ating leadership training. Fourth Sunday naman po at ang kauna-una magaganap ang Men's Fellowship. Amen? Sino mga men's dito? Yun. Sino pa? Mga tunay na lalaki dyan. Ayan, marami-rami yan. Kaya lahat po kayo inaanyayahan sa fourth Sunday po. So, April 30 yata yun. Yan, po natin, bigyan natin ng time ang ating fellowship sa mga kalalakihan. At si Pastor Eve ang mag-lead sa inyo. Ayan. So, lahat po yan after fellowship, after worship service natin. So, mag-stay po tayo. Sa iba pa pong karagdagan announcements, si Pastor Eve, sa Ate Doris po magsasabi. And also, ano rin po kayo, medyo updated dapat kayo sa ating GC. Lahat naman po, member ng GC, meron po bang gusto magpa-add? Basta walang magpapa-remove. Yan, sige po. So, nandun naman po yung ibang mga announcements, na lang po natin, basahin paunti-unti. So, kung wala na po mga announcements, dadako po tayo sa ating testimony time. Parang lahat yumuko. Kapag gusto mag-testify, sige, oo. Sige, siguro i-train or parang involve natin ang ating mga youth. Okay lang po ba yon, youth? Kasi, di ba nagkaroon kayo youth camp? Ilang beses na yan. Tapos, meron rin tayong mga fellowship sa youth. Amen. O, di ba? Sige. May time naman po tayo dahil maga tayo nag-start, di ba? Amen. Para lang ma-encourage din kayo magsalita sa harap or kahit sa upuan. Basta yung maibigay niyo yung mga saloobin ninyo. Sige. Sige, unahin po muna natin ay volunteer kasi ng nanay niya, si David. At alam ko ito, grabe na to. Batang-bata pa to, nasa church na to. Na anak ko to. Di pa kami kasal. Ayun, thank you po kay Lord kasi iningatan niya ako sa school and sa pag-aaral. Yun. Sipag to mag-aral eh. Wait lang. Oo. Kasi eventually kayo rin yung papalit maging MC, maging
ano, diba? Tithes and offering. Okay. Brother Aaron. O, inaanak ko rin pala to. Kailangan sundan nyo kami ni Jorge. Opo. Thank God po, with honors po ako this sem. Yun lang po. Yo. Sino pa pong gusto? Ayun. Syempre, binubuntir din ng anak, di ba, ni Sister Crisel. Kasi, malay mo, ikaw din magmana nung ng kayamanan. Sure ba, meron? ng pagtuturo ng iyong ina. Mabilis lang, kaya papasalamat mo. Salamat po. Graduate na po ako. Oy, gagraduate na pala to. Saan tayo, Shakies? Sige, meron pa po. O sige, isa na lang sa inyong tatlo. Hindi. Kasi nga, si Shane. Gagraduate ako sa academic achiever. Wow! Yay! Amen! O, diba? O, Jamie, hindi ka pa tumakas. Baka mamaya, hindi na humihinga pa. No? Ikaw, Yeshua, may sasabihin ka ba? Thank you, Lord. Naiya pa. Thank you po sa ating mga youth. Ayan po, para na ako. Ayan, praise God sa buhay ng ating mga youth at congratulations sa lahat ng mga gagraduate. Siguro gawin nating isahan na lang, no? Oo, sa Maxes or sa Shakies. Jerry's Grill. Maxes daw. Sige. Ayan, praise God. At salamat po sa mga nagbigay ng mga patoto at pa-thank you sa ating Panginoong Diyos. Sige po, ngayon po dadako po tayo sa ating tithes and offering at papangunahan po tayo ni Sister Rose. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gandang maga mga kapatid. Tayo po'y dadako sa tithes and offering dito sa Kawikaan 3:9-10. 3:9-10. Wala na ata. Wala. Wala. Nawala sa cellphone. 3:9-10. Parang alam mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga ani, siya ay iyo ring handugan sa ngayong kamalig mo ay laging aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ang sabi nga rito, parangalan daw po natin ang ating Panginoong si Yahweh sa ating mga kayamanan. Hindi lang po sa kayamanan, kundi sa ating pag-awit, sa ating pagsamba sa Kanya, nararapat natin siyang parangalan. Parangalan natin dahil lahat ng natatamasa natin dito sa ibabaw ng mundo ay galing sa Kanya. Nang tayo isilang, wala naman tayong dala-dala ni isa. Pero nang dahil sa Panginoong Jesus, binigyan niya tayo ng lahat-lahat sa buhay natin. Lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Kaya dapat lang tayo ay magbalik para sa Kanya. Kahit na anong gawin natin, kahit na malaki ang kita natin, pero pag ang Diyos ang kinalimutan natin, hindi po tayo aasenso. Totoo po yan sinasabi ko. Kapag ang Lord ang kinalimutan mo, walang mangyayari talaga sa buhay mo. Oo nga, malaki ang kinikita mo, kikitain mo, malaki. Pag sumahod mo, ay pagsahod mo. Pero pag na-divide na yon, wala rin matitira sa'yo. Poor ka pa rin. Kaya unahin mo ang Lord dahil siya ang magbibigay ng lahat-lahat ng pangangailangan natin. Katulad ngayon, pangangailangan natin dito sa ating church. Ang mga na-donate natin ay ginagamit para sa ikararangal ng ating Panginoon.
Hindi hindi para sa sarili natin. Ang Diyos ang ating itataas sa lahat ng oras dahil siya lang ang tunay na nagmamahal sa atin. Walang pagmamahal na magiging iba kundi ang Panginoon lamang ang tanging may pag-ibig sa atin. Kasi ang tao minsan iiwanan ka sa ere, pero ang Lord kahit kailan hindi kanya iiwanan. Kahit na nakalugmok ka na, itatayo ka niya, tumawag ka lang sa kanya, itatayo ka niya, hindi ka niya pababayaan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon na yan ang dapat nating isipin lagi. At isipin natin kung ano ang pwede nating ibigay sa Kanya, kung ano ang pwede nating ihandog sa Kanya. Yan lagi ang ating iisipin. Amen po. Marami pong salamat sa inyo. Ay po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Dakilang Ama namin sa langit, maraming salamat sa iyo sa mga oras na ito na kami ay pinagtipon-tipon mo, Panginoon, upang ikaw ay sambahin at purihin, Panginoon. Sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, ikaw ang laging nandyan sa aming tabi. Ikaw ang laging nandyan upang kami ay alalayan. Bagamat kami ay may mga pagkakataon na nakakalimot, Panginoon, patawarin mo po kami. Hugasan mo po ang aming mga puso, isip, Panginoon, upang makalapit kami sa trono ng iyong biyaya. Dakilang Ama namin sa langit, kahit na po anong suliranin ang dinaranas namin sa araw-araw, pero nariyan ka, ito ay gumagaang dahil hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami iniiwan sa kagitnaan, Panginoon. Totoo, Panginoon, ang tao iiwan ka sa kalagitnaan mo, pero ang Diyos hindi ka iiwan. Lagi siyang nakalalay sa iyo. Hindi kanya pababayaan. Ano man suliranin ang dinaranas mo, ano man suliranin ang pinagdadaanan mo, nariyan siya, Panginoon. Nandiyan ang atin, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami magkaisa-isan lahat. Sa pangalan mo, Panginoon, tulungan mo po kami maging malakas. Tulungan mo kami maging tapat sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw lamang ang tanging naming pinanghahawakan, ang tanging aalalay sa buhay namin. Hindi kami kaya alalayan ng sino man, kahit na ng tao, Panginoon. Pero ikaw, hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan. Lagi kang narito sa amin. At kung ano man po ang maipagkaloob namin sa iyo, Panginoon, nawa ito ay pagpalain mo, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, na nagbibigay ng mga ikapu nila, Panginoon. Ikaw po ang nakakabatid nito. Ikaw po ang nakakaalam nito, Lord God. Wala kami pwedeng itago sa aming mga puso. Dahil ikaw lamang ang aming Diyos na siyang nakakabatid ng lahat ng aming mga pinagdadaanan. Maraming salamat sa gabay mo, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, sa aming paggising, Panginoon. Ikaw ang Diyos na siyang maalalay at gumigising sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, aming Ama sa langit. Patuloy at patuloy kaming mananahan sa iyo. Patuloy kami sasamba at magpupuri sa iyo. Kahit kailan, hindi ka namin iiwan. Hindi ka namin pababayaan dahil kami ay lagi mong inaalalayan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa napakagandang message and prayer po ng ating tithes and offering, Sister Rose. Ngayon po, habang po ipinagbibigay natin ating mga kaloob sa ating Panginoon, ay bibigyan po tayo ng napakagandang special number ng ating mga women's with the seniors. Sorry. So, tinatawagan ko po ang ating mga women's and seniors dahil tayo ang host for today's video. Second week po kasi ngayon ng
buwan. So, second week po, ang in charge yung mga women's. So, ang women's, lahat po tayo yan. Hello. Ayan, lahat. Hello. Wala eh. Wala overhead. Eto. Hello. Ay. Hello, napatay mo pala. Ayan, lahat po ng mga senior. Yan, si Nanay Inya, si Nanay Amparo, si Nanay Rose, si Ate Cynthia. Hindi halatang senior. Hindi halatang senior kasi si ate, parang ano lang eh. Parang nasa 40s lang eh. Lahat po, biglaan din po kami po ay magbabaka po sa inyo at tayo po ay magbibigay ng isang awitin para sa Panginoon. Dali na po, Nay. Ayan na. Ayan na. Tayo na, Nay. O, di ba? O. Si Jen, di ba kasama yung mga lahat ng babae? Hello. Oh, si Mga Jen, women's, Via, si Ona, kasama yan. Halika na, kiss. si Catherine, si Van, kasama si Jen. Dali na. Hindi, madali lang naman. Sa bagay. Ito po ay ibigay natin sa ating Panginoon ang ating pasasalamat. Wag na lang Ah, tayo dito, mahiya kasi lubog ang bangka. pamilya naman tayo. Dito, Jen, dito ka sa kabila. Dito ka, kiss, sa kabila kayong dalawa. Kasi kahit na tayo pangit ang boses, pero sa Via. Panginoon, maganda. Sama kayo. Oo. Kasi, Kat, halika na. Pamilya naman tayo eh, kaya wala nang mahihiya. Dali na, sabay na dito. Dali. Nakadokumento to, ipapadala natin sa Canada. Ayan na. Tayo-tayo lang naman. Hello, Mike there. Hello. Mike there, hello. Mike there. Naalala ko tuloy yung mga matatanda noon. Sila, Sister Hello. Franz. Oh, picture muna, Diyos. Picture muna. Oh, smile! Kay Michael daw. Nag-picture muna. Ito, Michael. 1, 2, 3. Thank you. Okay na. Punta na tayo. Okay na. Uwi na. Dami na po namin nakanta sa today's video. Okay po. Galingan nyo, Nay. Lahat ng mga nanay. Okay. Huwag kang magkamali, Ilagay ko kasi. Nay, kumanta ka. Nay, ang kantang gibling si Biabe. Mga nagtatago sa likod. Pasok na. Mabagal kami. Wala yung lyrics. Ay, nako ka. Tagal. Hello, hello. Well, wag mo pinag-hintay mga seniors. Oh, naiinip eh. May inip mga seniors. Pag
nangangalog na yung mga tuhod. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Give thanks. 2, 3. Amen. Nakaraos.
Eskelan. Yan, maraming salamat po sa ating mga women. Ayan, sorry. Ang ating mga young. Tawag St. Peter. Na kumanta. Ayan. Thank you po, lalo na po sa ating mga buting seniors at ating mga kapwa women. Yan po, sa ating mga kapatid na kababaihan. Yan. At sana po, so, next month, ibang kanta naman. Yan. Medyo mas mataas, medyo mababa yata yung give thanks, no? Amen po? Ayan. Sige po. Pero syempre, next week, ang ating men's, magbibigay na kanilang special number. Tama po, mga kalalakihan. Ayan. Amen. Ayan po. Paungunahan ni Pastor. Pastor, paki-ready na po ang inyong special number next week. Pwede rin po yung sayaw, Hindi lang kanta. Makabogera. Di ba dyan buhat? Okay. So po, i-look forward po natin yan sa mga susunod. At pati syempre ating youth. So fourth Sunday naman po yan. Ayan. Yan po natin ating mga special numbers. At kung sino po ang ating mga ide-delegate bilang MC, tithes and offering, and everything. So ngayon po, ihanda na po natin ating mga sarili para sa ating Word of God na pangungunahan po ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Eve. Bago po ang lahat, ayan. Sige po, palakpakan nga po natin. Ayan po, dadako na po tayo sa Word of God. Iatid po ng ating pastor. Ngayon po tayo magsitayo bilang paggalang sa banal na salita. Sige po. Tinatawagan ko po ang ating scripture reader, Sister Via. Makibukas po kayo sa Luke chapter 9 verse 1 to 2. Pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at awtoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sige po, tayo manalangin. Aming amang Diyos sa langit, pagpalain po ang iyong mga salita na amin nabasa na pakinggan. Ikaw po aming maging kalakasan, tagapagturo sa magitan ng iyong Holy Spirit. Sa pangalan lamang na aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Yan, purihin ng Panginoon. Ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon, karuktong po nung nakaraan, ang tunay na pagsugo ni Jesus sa mga unang alagad. So, ito po ay introduction po natin para po sa ating may kaugnayan po sa ating pong paghayo, paglabas at pangangaral ng mga salita ng Diyos upang maging handa po tayo ayon po sa ibinigay na instruction ng ating Panginoong Yeshua. Ano po ang tunay na pagsugo ni Jesus sa mga unang alagad? Basahin po natin muli. Pero bago po yon ay talakayin po natin yung layunin. Ayan, layunin. Ang layunin ng ating pag-aaral ay upang maihanda tayo sa tunay na pagsugo ni Jesus, kagaya ng pagsugo niya sa mga unang alagad. Purihin ng Panginoon. Nais ko pong basahin muli. Lucas chapter 9 verse 1 and 2. Pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at awtoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Verse 2, sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. So paano po isinugo ng Panginoong Yeshua
ang mga unang alagad. So, dapat po nating tandaan, mga kapatid, ang mga unang alagad, ang ating halimbawa kung paano isugo ng Panginoong Yeshua ang kanyang mga alagad. Maging sa panahon po natin. So, ito po yung 12, ito po yung ginawang halimbawa ni Kristo. O tinatawag po nating pattern para po sa paghahayo at pangangaral po ng kaharian ng Diyos. Ang maling kaisipan na kumakalat po sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano at sa mga grupo po ng mga Christians, at iba-iba nga lang po yung mga pangalan, pero sila po ay nandoon sa grupo ng mga mananampalataya ni Kristo. Ang maling kaisipan ay natapos na sa mga apostol ang mga himala. At ayon po sa katuruan ito ay natapos na po sa mga apostol ang mga himala at sila lang ang isinugo na may ganong kapangyarihan at wala na sa ating panahon ngayon. So, tandaan nyo po, yung 12 kasama pa po si Judas na nagpapalayas po ng masamang espiritu at nagpapagaling ng mga may sakit. Subalit bandang huli, si Judas po yung hindi nakasama sa kaharian ng Panginoon. At pinagkanulo niya ang ating Panginoon. Sabi sa maling kaisipan na ito ay natapos na sa mga apostol. At wala na po sa panahon natin ngayon. Kaya ang labanan po natin ngayon ay labanan po ng intelektual. Paliwanagan na lang. Ganun na lang po yung paraan ngayon. At sa pagalingan na lang po ng pagpapaliwanag kung may makumbinse. At wala na po yung kasama ng pangangaral ay yung pagpapalayas ng masamang espiritu at pagpapagaling ng mga may sakit. Sa ating pong pagtutuwid sa maling kaisipan nito, paano po natin itutuwid ito? So, paano na ang 70 alagad na binigyan din ng ganong kapangyarihan sa pagsugo sa kanila? So, tandaan po natin, pagkatapos po ng 12, hindi lang pala mga apostol ang binigyan ng ganong kakayahan ng ating Panginoon, kundi meron pang sumunod na batch. Ito po yung the 70 na tinatawag. Ayan. Paano po yun kung binigyan na hindi lang pala yung 12? Para lang ba sa panahon nila yung kapangyarihan na binigay sa mga alagad? At pagkatapos po ng henerasyon na yun, wala na sa panahon natin. So tingnan po natin yung 70. So bakit yung 70 meron din ganong kapangyarihan? Sabi po sa Luke chapter 10, verse 1 and 2 and 17 to 20. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng 70 at sila ay sinugong dala-dalawa na una sa kanya sa bawat bayan at dako sa kanyang pupuntahan. At sinabi niya sa kanila, totoong marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Ibig sabihin yung 70, kakaunti pa po yun sa ating Panginoon. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. So sa talatang 2, makikita po natin na merong prayer request ang ating Panginoon, di ba? Sabi niya, kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Future po yun. So ibig sabihin, bukod po dun sa 70 ay kulang pa. At sabi ng ating Panginoon, idalangin ninyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala pa siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Kung ang Panginoon ay magpapadala pa ng manggagawa, kailan po yon? Yun po ay future. Kasama po tayo sa panahon natin. At kung kasama po tayo, dapat meron din kasamang kapangyarihan at autoridad kung paano po isinugo yung 12 at 70, ayun po yung ating pattern. Halimbawa. Kaya lang, nawala na nga po dahil sa maling kaisipan na natapos na sa mga unang alagad ang himala at tumigil na ang Diyos sa paghihimala. At salita na lang ng Diyos. Labanan na lang po ng if you will believe or not believe. So, manampalataya ka. Kung hindi, mananatili ka sa kasalanan mo, pupunta ka pa rin sa impyerno. Manampalataya ka, maliligtas ka.
sa kamatayan sa impyerno at may buhay na walang hanggan. So paano mo kukumbinsihin ngayon yung mga tao? Ay sa salita na lang. Kaya pag tinignan nyo po sa internet, sa social media, puro tagisan na lang ng paliwanagan at talino. Tingnan natin yung karanasan ng 70. Sabi sa verse 17, talon po tayo sa verse 17. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi sa Panginoon. Pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. Pati mga demonyo. Hindi lang mga sakit karamdaman ang inuutusan nila sa pangalan ng Panginoon na umalis, maging yung mga sinasapian ng mga demonyo, umaalis po at sumusunod po yung mga demonyo. Kaya sabi, pati ang mga demonyo, hindi lang sakit at karamdaman, kundi pati mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa inyong pangalan. Verse 18, at sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Huwag niyo lang ako tanongin kung ano yung lintik. Malalim na Tagalog. Ito po yung igango sa King James English, ginawang Tagalog. Narito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan na inyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraan hindi kayo maano. Napakaganda ng sabi ni Kristo, di ba? Binigyan ko kayo ng kapangamahalan. Ngayon, tanong, sila lang ba yung binigyan? Paano yung susunod na isusugo ni Kristo na idalangin ninyo na magpadala ang Panginoon? Paano na yung mga susunod na ipapadala na mag-aani ng kaluluwa? Lalo na sa panahon natin, paano na ngayon tayo? At hindi ba tayo bibigyan din ng ganitong kapangyarihan para may laban naman tayo, di ba? Kung may makasagupa tayong mga kailangan na kapangyarihan ng kadiliman, hindi tayo matatakot. At tayo pa yung madadamay, madidisgrasya. Hindi po dapat. So, paano na tayo? At para saan po yung binigay? Sila lang ba yung pinagbigyan? Paano na yung mga susunod na henerasyon na mga isusugo? Meron din ba silang ganitong kapamaraanan? Ngayon, ito po ay sinagot ni Kristo sa verse 20. So, paano na tayo? Sila lang ba? Ganon po yung katanungan natin. Kung tayo po hahayo, paano na tayo? At yung mga masamang espiritu ba, wala na ngayon o mas dumami pa? So, palagay ko, mas madami pa ngayon ang aktibidades ng dyablo kaysa nung panahon nung araw. Verse 20. Gayunmay, huwag ninyong ikagalak ito ng mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo. Mantakin niyo po, sumusunod po yung mga espiritu. Mga masamang espiritu po ito, mga demonyo sa mga alagad na ito. Hindi po sila apostol, Sila po ay ordinaryo lang na 70 alagad. Sabi ng Panginoon, wag ninyo ikagalak na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi ang inyong ikagalak na nangasulat, ano po ikakagalak nila? Kundi ang inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. So, paano po yung susunod na henerasyon, mga kapatid? Ngayon, kung ang pangalan mo, sabi ni Kristo, nakasulat sa aklat ng langit o ang pangalan mo ay nakasulat sa langit, ibig sabihin ay meron kang kapangyarihan at authority sa lahat ng kapangyarihan ng dyablo. Amen po ba? So, ano ang nagbibigay sa kanila ng katiyakan na merong authority sila o merong authority tayo? Meron din tayo kung ano meron sila. Yung pong ang pangalan natin ay nakasulat sa langit. So, pag ang pangalan mo nilista na ni Kristo sa aklat ng buhay sa langit, meron ka pong katiyakan na meron ka rin ito. Naintindihan po ba ninyo? So, ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na meron din tayo at meron din sila, meron din tayo, ay yung pangalan natin nakasulat. Yun nga lang, pag hindi yung pangalan natin nakasulat sa langit, hindi tayo sigurado, yun po ang magiging problema. Pero kung sigurado ka naman, kapatid, na ikaw ay nanalig kay Kristo, ginawa mo naman ng pamantayan ng Biblia,
wala pong dahilan upang hindi isulat ni Kristo ang pangalan mo. Kaya sabi niya, ikagalak nyo ang nakasulat ang iyong mga pangalan. So, hindi po totoo yung pag namatay yung tao, tsaka lang sasabihin ni San Pedro kung narito yung pangalan. Tinitiyak na po ni Kristo, ngayon pa lang, nakasulat na yung pangalan mo sa aklat ng langit o sa langit. At kung nakasulat, meron kang kapangyarihan at authority. Kagaya ng mga unang alagad. Amen po ba? Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. So, ito ay normal lang kung ang mga pangalan ng mga alagad, normal lang to sa mga alagad kung ang mga pangalan ay nakasulat sa langit. Yan. Kaya lang, hindi nga po natin naunawaan ito at na-absorb dahil nga po sa mga maling katuruan na kumakalat sa mga mananampalataya. Meron po dalawang sangkap ng pagsugo sa mga alagad na ibinigay ng Panginoong Yeshua sa atin. Dalawang sangkap. Makikita po natin dito. Luke 9, verse 1 and 2 sa verse natin. Pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at autoridad. So ito po yung pattern. Ano? Binigyan sila ng kapangyarihan at autoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sila ay isinugo upang ipangaral ang kaharian ng Diyos, upang magpagaling ng mga may sakit. So, dalawang bagay po ito. Una, binigyan sila, sa verse 1, makita po natin, binigyan sila ng kapangyarihan at autoridad. So, kailangan po ito, mga kapatid, ng mga mananampalataya. Pag wala po tayong kapangyarihan at autoridad, paano po tayo isusugo? Paano po tayo mangangaral? Parang pumunta po tayo sa labanan na walang kapangyarihan. Walang armas. Wala lahat. Pangalawa, sila'y sinugo niya. So, yun po yung dalawang sangkap. So, kailangan una, sa baba. Ayan. Baba natin. Anak. Baba. So, pwede natin sabihin, dalawang sangkap. Una, ang kapangyarihan at autoridad. Ito yung dalawang sangkap ng pagsugo sa mga alagad na ibinigay ng Panginoong Yeshua. So, ito yung una, ang kapangyarihan at autoridad. Kailangan po natin yan. Pangalawa ay yung pagsugo ng Panginoong Yeshua. Yung paghayo. Ito na po yung pagkilos. Ayan. Ito na po yung pagsugo niya. Ayan. Saan po tayo pupunta? Mag-share po tayo paano po ang gagawin natin. So, yun po yung nasa pagpaplano na po yun. Ayan. So, una, talakayin po muna natin yung una. Yung kapangyarihan at autoridad. Luke 9, verse 1. Ayan. Kasi pag isa lang po, halimbawa, humayo ka lang at sabihin natin, sumugod tayo. Grupo, nagplano tayo ng evangelism, komunidad o saan man ito o nag-outreach po tayo. Wala po tayong kapangyarihan at autoridad, ay paglalaruan lang po tayo ng dyablo. At pagka nakasagupa po tayo ng gusto magpa-pray over, baka matakot pa po tayo na tayo ba yung mahawa. Ako, baka mahawa pa ako niyan at panmandiri pa tayo. Kaya, nung panahon po ng pandemic, nag-pull out po yung mga missionary doon sa mga lugar na may COVID. Kasi baka mahawa sila. Mantakin nyo mga missionary nag-pull out. Dapat madagdagan pa nga ng mga missionary, di ba? Para tumulong. Ang nangyari ay nag-pull out. At ang mga churches nagsarahan dahil natakot din. Ayan. So nakakalungkot po na nauna pa yung mga malalaking iglesia na nagsarahan. Dahil nga po yung kapangyarihan, autoridad, ayon po sa unang pagsugo ni Kristo, yung pattern ay wala po. So sila lang ba ang tayo din sa panahon natin ang binigyan ng kapangyarihan at autoridad?
Una, paksain po natin yung kapangyarihan. Ang kapangyarihan, ayon po sa Biblia, ay mula sa banal na Espiritu. So binigyan po niya ang kanyang mga alagad ng kapangyarihan. At hindi lang po yung 12, 70, kundi lahat po ng mga alagad na mananampalataya, nahahayo. So kung ikaw po ay isa sa hahayo at mangangaral ng mabuting balita ni Kristo, kailangan mo ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan ay galing saan po? Ano ang source? Gawa 1:8. Basahin po natin. Acts 1:8, Gawa 1:8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Saan po magagaling ang kapangyarihan na binibigay ni Kristo? Ito po ay sa magitan ng Holy Spirit. Acts 2:38-39. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So paano po natin tatanggapin ang Holy Spirit na siyang kaloob ni Kristo sa atin? Ay pag nasunod po natin yung pamantayan na tinuturo po ni Kristo sa pagtanggap sa Kanya, ito po yung sa pananampalataya. So dumaan po ba tayo ng pagsisisi? Dumaan po ba tayo ng pananampalataya? At yung simbolo ng pananampalataya natin ay yung bautismo. Nilubog po tayo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So kung dumaan po tayo sa pamantayan ng Biblia, ay ang pangako po ni Apostol Pedro ay mapapatawad ang ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. So merong add-on po, no? Pagkatapos po ng ating tayo manampalataya, hindi lang po napatawad ang ating mga kasalanan at nagkaroon tayo ng eternal life kung hindi tayo ay pinagkalooban ng Espiritu Santo. Ito po yung regalo ng Diyos. So lahat po ng mananampalataya, dahil tumanggap tayo sa Panginoon, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, ay binigyan niya tayo ng regalo. Ano po yung regalo? Ito po ang Espiritu Santo. Ayan, purihin ng Panginoon. At sabi sa verse 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. So, yung pangako na ito ay para sa lahat po. Kasama po tayo na tumanggap nito. Purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan. Ha? So, kasama po tayo sa pangako at binigyan din po tayo ng kaloob ng Holy Spirit. Kasama po ng kaloob ng Holy Spirit ay meron po tayong kapangyarihan. Nasa Kanya po kasi ang power. Ayan. Gaano kalawak ang kapangyarihang ibinigay sa atin, mga saksi ni Kristo? Gaano po kalawak yung kapangyarihan niyo na nasa Holy Spirit na binigay sa atin? So pag tinanggap po natin ang Holy Spirit, ay matatanggap po natin yung kapangyarihan. Dahil yung kapangyarihan ito ay nasa banal na Espiritu. Amen po. Naintindihan po natin. Ephesians 1:18-21. Gaano po ito kalawak? O gaano ba kalaki yung power? Ito ba ay may limitasyon na pag naubos, wala na? At para alam natin kung hanggang gaano lang yung power na kaya nating ibigay sa mga ating pinaglilingkuran o sa ating mga sinesera. No? Kung gaano lang yung kapangyarihan na pwede nating gamitin. Yan. Kasi baka mag-overload ang Holy Spirit pagka hindi natin alam. So tingnan natin, Ephesians 1:18-20. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. At ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. So kailangan maunawaan po natin, maliwanagan po yung ating pag-iisip.
So ano po yung ating dapat maliwanagan? Kung gaano po, sabi po rito, ayan, nang maliwanagan ang inyong pag-iisip, liwanagan ng Diyos ang inyong pag-iisip, upang malaman natin ang ating inaasahan sa kanyang pagtawag sa atin. Ano ba yung inaasahan natin nang tayo'y tawagin ni Kristo? Nang tayo nanampalataya sa Kanya. Ano po yon? Ito. Verse 18, anak. Verse 18 pa. Ayan. Ano po yon? Ito. Ayan. Ito'y ang, una, kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanya mga inirang. Binigyan po tayo ng kaluwalhatian. Ano po yung kaluwalhatian na yon? Na tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. Yung pagiging anak natin ng Diyos, kagaya ng pagiging anak ng Diyos ni Kristo. Nasa atin po yun. Ha? Kaya ang tawag sa atin ng Ama, mga anak. Ang tawag natin naman sa Kanya ay ating Ama. Ayan. Ha? Hindi lang po yun. Ano pa? Ano pa yung dapat na maliwanagan sa ating pag-iisip tungkol sa inaasahan natin sa pagkakatawag ng Panginoon sa atin o yung sa ating nanampalataya o paniniwala kay Kristo, yung pagtanggap kay Kristo. Ano ba yung inaasahan natin? No, tayo po ay binigyan ng kaluwalhatian maging mga anak ng Diyos. Pangalawa, verse 19, at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin. Verse 19. At ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na nananalig sa Kanya. Ayan. So ano po yung nasa atin? Binigyan niya tayo ng glory as sons of God, children of God. Binigyan niya tayo ng inari niya bilang kanyang mga anak. Pangalawa, tayo binigyan niya ng anong kapangyarihan? Walang hanggang kapangyarihan sa atin. So, gaano po kalaki yung kapangyarihan binigay sa atin ng Diyos na nasa atin? Ha? Ito po'y walang hanggang kapangyarihan. Unli. Kaya lang, di naliliwanagan yung isip natin. Kaya sabi ng Biblia, dapat maliwanagan ang isip natin. Ngayon, para makita natin yung kapangyarihang ito, sabi sa verse 19, ang kapangyarihang ding iyon, tuloy natin sa verse 20, ang kapangyarihang ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Yung kapangyarihan na yun, yun po yung ginamit ng Diyos na ibangon muli si Kristo, mag-resurrect. Alam niyo po yung power na ginamit ng Diyos para mabuhay muli si Kristo, ayun po yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat yung resurrection ni Christ ay ibig sabihin po niyan, yan na po yung pagpapamalas ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil yung pagkabuhay muli ni Kristo ay yan na po yung pagkatalo ng kaaway. Ibig sabihin yung kamatayan ay nagapi. Tinalo na po ng Diyos yung kamatayan sa magitan ng pagkabuhay muli ni Kristo. At sa kanyang pagkabuhay, tayo ay may buhay na walang hanggan at meron din pagkabuhay muli pagdating ni Kristo. So yan po ang tagumpay ng Diyos at paggagapi niya sa kaaway, sa kapangyarihan ng kaaway, walang iba kundi yung kamatayan mismo. At yung kapangyarihan din niya na bumuhay kay Kristo, ayan, sabi sa verse 20, ang nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. So yan din po yung nagluklok kay Kristo doon sa kanan ng Ama. Yung the same power. So yan po yung pagpapamalas ng kapangyarihan. Kaya verse 21, para may idea po tayo, anong klaseng kapangyarihan o gaano kalawak yung kapangyarihan binigay na nasa atin? Sabi sa verse 21, kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaanan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi sa darating. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, ha? So, hindi po natin na-imagine ang laki ng kapangyarihan ito. Ito po yung kapangyarihan ni Kristo na dahil sa laki ng kapangyarihan ito, lahat ng power nasa ilalim niya. Kasama na po ang dyablo. Ayan. So, ito ang walang hanggang kapangyarihan ng banal na espiritu sa atin na nanalig sa Kanya. Ephesians 1:19. At ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na nanalig sa Kanya, purihin ang Panginoon. No, nasaan po yon? Nasa atin. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, ha? So, yan po yung sinasabi ng Biblia.
na hindi pa po naliliwanagan yung ating isipan dyan. Dapat po maliwanagan. So, mantakin nyo yung power ni Christ in heaven is in us also through the Holy Spirit. Ngayon, pag-usapan naman natin yung autoridad. Kasi dalawa po yan, di ba? Kapangyarihan at autoridad. Ngayon, ano po yung ibig sabihin ng autoridad? Yan. So, nasa iyo yung kapangyarihan. Binigay na sa atin, di ba? At that is through the Holy Spirit. Gaano kalawak yan? Yan yung kapangyarihan ng Diyos na nagluklok kay Kristo sa kalangitan, yung bumuhay kay Kristo. At lahat ng kapangyarihan nasa ilalim niyan. At yan ang kapangyarihan ginagamit ni Kristo. At lahat ng kapangyarihan nasa ilalim, maging ng dyablo. Yan. At yung power na yan, kapangyarihan, nasaan? Ibinigay sa ating mga nanalig sa Kanya. Ha? Hello? Naintindihan po ba? Yung power na yon ay nasa mga nanampalataya. Kaya kung si Brother Angelo, ay, amado ba ito? Kahit pasaway itong bata na to, nanalig kay Kristo, nasa Kanya. Di ba? Nasa Kanya yung power. Di nga lang niya alam. Kaya natukso to dahil hindi ginamit eh. Hindi ginamit yung power. Hindi niya alam may power pala siya eh. Di ba? Kaya nga sabi ng Biblia, binasa natin kanina, ay dapat maliwanagan yung ating isipan. Hindi pa naliliwanagan eh. At nangyari nga ngayon, yung mga tao, mga malalaking preacher, wala na yung power na ito. Hindi na nangyayari sa mga alagad. Ngayon, bukod sa kapangyarihan, kailangan natin ng autoridad. Bakit? Ang autoridad ni Kristo na ibinigay sa ating mga alagad. Ngayon, bakit power and authority? Bakit di lang power? Diba? Luke 9 verse 1. Pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at autoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. So hindi lang kapangyarihan, kung hindi autoridad. Ano ba yung autoridad? Ngayon, babasahin uli natin yung Luke 10, 17 to 20, verse 17. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. Balikan natin verse 18. At sinabi sa niya sa kanila, nakita ko Satanas na nahulog na gaya ng lintik mula sa langit. Verse 19, narito, binigyan ko kayo ng kapamalaanan. Yung kapamalaanan, ito yung autoridad. Binigyan ko kayo ng kapamalaanan, autoridad, na inyong yukaran ang mga ahas at ang mga alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, sa anumang paraan hindi kayo maano. So ano po yung ibinigay? Bakit nagagawa ng mga unang alagad ito, yung 70? Kasi binigyan sila ng kapamalaanan o autoridad. Authority. Kapamalaanan. Yan. Yung power, yung po yung availability ng lakas. No? Para magapi ang kaaway. Na available na po sa atin yun. So wala pong panama yung power. Di ba? Ano ba yung mga anime na nagpapakita ng power? Si Dragon Ball, di ba? Laban ng para palakihan ng abs yun eh. Di ba? Ng power. Dragon Ball. Ano? Okay. So, kung sino yung maliit ang power, talo. Yan. So, sa atin, napakalaki na ng power na nasa atin. Ang problema, yung autoridad, yung kapamalaanan. So, dapat maintindihan natin na tayo ay binigyan ni Kristo ng autoridad. Ano ba yung autoridad? Kasunod, anak. Autoridad. Ang autoridad o kapamalaanan ay ang karapatang ibinigay ni Kristo na gamitin ang kanyang kapangyarihan, medyo typo error lang, kulang, no? Kapangyarihan sa kanyang pangalan sa lahat ng kapangyarihan ng diablo. So yung authority, binibigyan kanya ng kapamalaanan. Authority. Ano ba yung authority? Binibigyan kanya ng karapatang gamitin mo yung kapangyarihang ibinigay sa iyo.
i-execute sa magitan ng kanyang pangalan. Yung authority. At yung authority na to ay katumbas ng authority ni Kristo. Galing sa Ama. Matthew 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, Matthew 28:18. Ayan. Ayan. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap at na sinasabi, ang lahat ng kapamaraanan sa langit, authority, at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So itong authority galing sa Ama na kay Kristo, bago siya umakyat sa langit, ibinigay niya sa mga alagad. So itong authority na ito, kapamaraanan, ay karapatan gamitin yung kapangyarihan na nasa atin sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo. Ayan. So nasa iyo yung power, nasa akin yung power. Nawala na si Amado. Ayan. Ito si Amado, may power to eh. Kaya lang nadali kasi hindi ginamit. Bakit? Kasi isip niya, una, wala siyang power, wala siyang authority. So may power ka, wala ka namang authority, paano mo gagamitin yung power na yon? Wala kang go signal doon sa nagbigay. So yung nagbigay, si Kristo, binibigyan ka na ng, gamitin mo. Yun lang sinasabing authority. Binibigyan kita ng karapatan, gamitin mo yung kapangyarihan binigay ko sa iyo na nasa Holy Spirit. Yung power nasa Holy Spirit na atin. Yung authority galing kay Kristo. So binibigyan kita ng authority, gamitin mo yung kapangyarihan na yan. Paano gagamitin? Sa magitan ng pangalan ko. Okay? Gamitin mo sa magitan ng pangalan ko. Ibig sabihin, yung pangalan ni Kristo ay katumbas siya ng authority ni Kristo. So pag binanggit mo yung pangalan ni Kristo, ibig sabihin, ginagamit mo yung authority ni Kristo ang binigay sa iyo. At yung authority na yon, parang si Kristo ang nagsasalita. Okay, naintindihan po. Yan yung authority ni Kristo. Bilang ng author binigay sa kanya, binigay din sa atin. Yan ang gagamitin natin. So paano natin gamitin yon? John 14:12. Sabi ni Kristo sa mga asalalagan niya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tatandaan niyo po yung verse na ito, 12-14. Ang sa akin ay sumampalataya, sino po ang recipient? Ang sa akin ay sumampalataya, yung mga mananampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Tingnan niyo, sabi ni Kristo, at lalong dakilang mga gawa. Kaysa rito, ang gagawin niya, sapagat ako'y paroroon sa Ama. Ngayon, ganito pala yan, mga kapatid. Yung binigyan niya ng authority yung mga alagad niya, pinakita niya sa atin paano gamitin. Halimbawa, ayun eh. Ngayon, pag akyat niya, paano na ngayon? Sino na ang gagawa nun? Kasi akyat na siya. So, at yung mga alagad, dilipas din, di ba? O, paano na ngayon? Yung authority niya, sino magpapatuloy dito sa lupa? Sino ang gagawa? Yung mga mananampalataya. Kaya sabi niya, at lalong dakilang mga gawa, kaysa rito ang gagawin niya. Sino yung niya? Yung mga sasampalataya na mananampalataya. In the future, tayo yon. Sapagat ako'y paroroon sa Ama. Ngayon, kung paroroon siya sa Ama, sino ang gagawa rito sa lupa? Yung kanyang mga mananampalataya. Sila yung magtutuloy. Kaya sabi niya sa verse 13, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. So para mag-glorified ang Ama through the Son. So, ano ang gagawin natin? Ano mang hingin natin sa kanyang pangalan gagawin? So pag ginamit natin ang pangalan ni Kristo, gagawin ni Kristo. Gagawin niya yun. Kasi binigay niya yung authority gamitin yung pangalan niya. Kanino? Hindi sa lahat ng tao, doon sa mananampalataya. At kung kayo yung magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. So ang autoridad ni Kristo ay ibinahagi niya sa atin upang gawin niya ang anumang ating hingin o gustong gawin sa kanyang pangalan. Okay. Akala ng iba, yung magsihingi, ano ba yung magsihingi rito sa verse 14? Akyat ka nga uli, anak. Okay.
John 14:14. At kung kayo'y magsisingi sa anumang pangalan ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. So gagawin ni Kristo yung hingin mo sa kanyang pangalan. So isip ng iba, ito yung magpe-pray ka sa Father, Lord, bigyan mo ako, bigyan mo ako, bigyan mo ako ito sa pangalan. Hindi po yung ganon. Hindi po yun ang ibig sabihin yan. Magsihingi ang anuman. Ibig sabihin po niyan ay anuman ang ating gagawin sa pangalan ni Kristo ay good as done. Ay gagawin niya. Yan. Anuman ating hingin o gustong gawin sa kanyang pangalan. Example, paano ba in-apply ito ng mga alagad nung una? Luke 10:17. Ito po application. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisiyuko sa amin sa iyong pangalan. So paano po nila ina-apply? Ginagamit po nila yung authority na gusto nilang palayasin yung masamang espiritu. Gagamitin nila yung authority. Yung pangalan ni Kristo. At sabi ni Kristo, ano mang hilingin nyo, gagawin. Ang gusto nila, ano bang hilingin nyo? Ano ba yung hilingin? Kung anong gusto nyo mangyari. Yun po yun. Hindi po yung magpe-pray ka na Panginoon, palayasin mo po yung espiritu, yung palayain mo po yung tao. Hindi ganon po. Yung hilingin, ibig sabihin, kung ano ba yung gusto mong mangyari. So ano ba yung gusto mangyari ng mga alagad? Palayasin yung masamang espiritu. So anong ginawa ng mga alagad? Gamitin yung pangalan. Ito yung 70. Sabi niya, ang mga demonyo nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. So sasabihin lang ng mga alagad, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, umalis ka sa tao na yan. Lumayas ka sa tao na yan. Sumusunod po. Yun po yung ibig sabihin, anumang hilingin mo. Anuman ang iyong gustuhin, hilingin kung anong gusto mo, gagawin ni Kristo. So yung paggamit ng authority, ayun yung karapatan na gamitin mo yung pangalan kung anong gusto mong mangyari. At gagawin yan ni Kristo. At higit pa sa ginawa ni Kristo, magagawa natin. Yan. Depende na kung ano yung po yung sitwasyon. Acts 3:6. Paano po in-apply ito ni Apostol Pedro? Acts 3:6. Datapat sinabi ni Pedro, pila kakinto ay wala ako. Datapwat. Ang nasa akin ay sa iyo ko ibinibigay. Ay siya kong ibinibigay sa iyo. Paano po yun? Ano po ang gusto ni Pedro? Lumakad yung tao. Sabi ba niya, Lord, pagalingin po yung tao na ito. Makalakad po sana. In Jesus' name. Hindi po ganun ang application. Ano ba gusto mong gawin? Gawin mo sa pangalan ko. Gagawin ko yan. So, anong sabi niya? Sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret, lumakad ka. Yun po yung application na yan. Hindi po yung, Lord, pagalingin mo naman yung tao na to. Kawawa naman, Lord. So, use the authority. Ano ba yung authority? Go signal, kapangyarihan ni Kristo, gamitin mo. Karapatan, gamitin. Gamitin mo yung pangalan ko. Parang ako yan. Ano ba gusto mo? Lumakad. Kaya sabi niya, sa pangalan ng Panginoong Kristo, na taga Nazaret, lumakad ka. Yan. Ano nangyari? Lumakad, di ba? Tinulungan nila. Acts 3:12. At pinaliwanag ni Apostol Pedro yung nangyari, sabi niya. At nang makita na ito ni Pedro ay sumagot sa mga tao, kayong mga lalaki taga-Israel, bakit kayo nakikipaggilalas sa taong ito? Nakisipanggilalas sa taong ito? O bakit kami ang inyong tinitignan na sa inyong akala ay dahil sa aming kasariling kapangyarihan o kabanalan ay aming napalakad siya? So nagtataka yung mga tao, iniisip nila, very powerful itong mga taong to. Pero sabi ni Peter, kinorek niya, wala kaming power. Yung power, nasa amin. Kaya nga, kung ano yung nasa amin, bibigay ko, sabi niya doon. Pero yung power, nasa amin through the Holy Spirit. Pero hindi niya na diniin doon, hindi na maintindihan yun. Kaya sinasabi niya, wala kaming power on our own. At hindi dahil sa kabanalan namin, dahil mabait kami, ay nakalakad siya. Hindi doon. Diba? O kahit nga si Amado pasaway Inutusan niya yung lumpo, lubakad, lalakad. Basta alam niya, yung authority meron siya. Yung kapangyarihan nasa kanya. Bakit? Kasi hindi base
Sabi ni Peter, hindi base sa aming, dahil mabait ka, anak, susundin ko, gagawin ko yung gusto mong mangyari. Ay, ito, hindi banal tong anak ko, pasaway ito, kaya hindi ko gagawin. Akalain nyo binigyan niya ng authority. Temporary nga lang. Kasi ang Holy Spirit kasi, tuloy-tuloy na yun po yun. Kita nyo si Judas, di ba, pasaway yun? Pero nakakapagpalayas ng masamang espiritu dahil may authority binigay ni Kristo sa kanya. Temporary nga lang. Kasi ang bumitaw, siya. Hindi naman si Kristo bumitaw. Kundi si Judas na ang bumitaw. O, kahit nga si Judas nakapagpapalayas, di ba? O. Kaya sabi ni Peter, hindi dahil sa aming kabanalan o kapangyarihan, nakalakad siya. Paano nakalakad? Acts 3:16. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan ay pinalakas ang kanyang pangalan ng taong to. Sino nagpalakas? Yung pangalan ni Jesucristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangalan ni Kristo. Na inyong nakikita at nakikilala, oo, ang pananampalataya sa magitan niya ay nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyo. So, si Apostol Pedro nanampalataya. Hindi yung wala namang pananampalataya yung nangilimos lang yun, nagulat nga lang siya, nakalakad siya. Kaninong pananampalataya? Pananampalataya ni Apostol Pedro. Pananampalataya ng mga alagad. Ginamit niya yung authority niya. Nako, nagkasala ako kanina. Nakangailangan ng tulong to. Nako, pasensya ka na kasi baka hindi ako dinggin . Kasi nakagawa ako ng kasalanan kanina. Nahiya ako . Nahiya akong ipag-pray ka na gumaling. Pasensya ka na . Magsisisi muna ako. Magpapasting muna ako. Magpapalakas muna ako. Hindi po ganon, mga kapatid. Kasi hindi naman nakasalalay kung ano yung ginawa mo, kung ano yung status mo ngayon, kung nakagawa ka man ng mali o ano. Hindi po doon nakasalalay yung kapangyarihan at autoridad. Ito'y nakasalalay kay Kristo na binigyan ka. Ano ang kondisyon? Dahil ikaw ay kanyang alagad. Ganon lang. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil kay Kristo. Diba? So, bakit ka ba niligtas ni Kristo, binigyan ng eternal life? Dahil sa ginawa ni Kristo, di ba? Tinanggap mo lang sa magitan ng faith. Ayan. Purihin ang Panginoon. Okay. Ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoong Yeshua. You know, yung power na gamitin, authority na gamitin yung pangalan ng Panginoong Yeshua, napakalaki po yan. Napakalakas. Philippians 2:9-11, dito po magtatapos. Kaya siya naman ay pinakadakilang ng Diyos at siya binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Upang ang pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod at nanga sa langit at nanga sa ibabaw ng lupa at nanga sa ilalim ng lupa. Pag ginamit po natin yung authority natin, gamitin ang pangalan ng Panginoong Yeshua, lahat po yan luluhod, maging ang diablo. Hindi pwedeng hindi, mga kapatid. Verse 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ama, binigyan na po tayo ng authority, gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Very powerful po yan. Sino po may karapatan? Tayo lang pong mga mananampalataya. Pagbubulay, kung nasa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at autoridad na gamitin ang pangalan ng Panginoong Yeshua, ano na lang ang kulang? You have the power, you have the authority to use the name of Jesus Christ, the Son of God, pangalang Yeshua. Kung ano man sa gusto mong gawin. Diba? Particularly, palayasin ng masamang espiritu at pagpagaling ng may sakit. Ano na lang ang kulang? Luke 9, verse 1 and 2. Pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at autoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Binigyan ng authority, ng power and authority. Ano na lang ang kulang? Verse 2. Sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga sakit. Ano nang kailangan? Paghayo. Kaya magplano na tayo. Kung naintindihan natin to, kapatid, meron kang power, may authority ka, kulang. Humayo na tayo sa mga barangay.
Oh. Paano tayo hayo doon? Mag-front tayo. Ano yung magpa-feeding tayo sa mga bata, di ba? Children, feeding ministry. Pag nandun na, sabihin natin, meron po kami lugar dito sa mga, kasama naman rin po namin ng prayer for the sick. Yan. At yung mga tatanggap doon, ay siyempre, papangaralan mo muna ng salita ng Diyos at ipapanalangin mo. Yan. Hindi ko po kaya gawin mag-isa yan. Kailangan po natin. Tayo po ang sinugo, hindi naman po ako lang. Naintindihan po ba, mga kapatid? Yan. Palakpakan po natin ng Panginoon. So ano po ang kulang? Kulang na lang na tayo ay sumunod sa pagsugo sa atin ni Kristo. Yan. So magpaplano po tayo doon. Yan. Pwede yung pag-pray natin, yung lugar ni Brother Dan. Di ba? Hindi lang po may sakit, kundi yung mga may sapi. Yung may andar. Di ba? Baka meron doon na medyo, Tsaka yung mga bata na, ano ba yung mga bata na, merong hindi makapagsalita. Yun. Yung hindi normal. Tinetherapy, nagkakagastos. Yan po yan, mga kapatid. Yan. Ako'y nalulungkot dahil ngayon lang natin to. Kung hindi pa may nangyari, tsaka hindi ko pa bubuksan ito. Okay. Amen po ba? So ano kulang? Na tayo ay sumunod sa pagsugo sa atin ni Kristo. Ayan. Bago po tayo manalangin at mag-doxology, meron po tayong kahit 30 minutes lang po na leadership training. Ang training po natin, paano po pagaling ng may sakit at magpalayas ng masamang espiritu. Yun po yung divine healing training natin. Amen po ba? Amen. Saglit lang po yan, 30 minutes. Huwag po munang uuwi mga leaders po. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ito at maipamuhay po namin at magbago po ang aming pag-iisip, maliwanagan po ang aming pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito na ibinigay mo na po sa amin. Sayang, Panginoon, di namin po nagagawa. Turuan mo po kami, gabayan kami ng Holy Spirit. Paano po namin ito gagawin ng tama? Ayon po sa iyong mga salita, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin. Yung pong worship team para sa doxology po natin.
Father, Son, Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Yeshua, at ang paghahari sa ating kapangyarihan ng Holy Spirit ay sumaatin palagi, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God. Okay, dyan na lang po tayo sa baba. Ayan, para casual lang po. Saglit lang naman po. Yan, dito na lang. Hello.